Happy Mansari. Bati ng isip ni Bella. Isang buwan na ang nakakalipas mula nang magpanggap sila ni Raven na may relasyon sila. At isang buwan na rin hindi nakaparamdam si Dina. Mukhang sumuko na ito dahil nabalitaan nila ni Raven na umalis pala ito ng bansa. 2 linggo na ang nakalilipas. Akala naman niya ay magpapalaban siya. Nakaramdam siya ng lungkot. Mukhang malapit nang matapos ang pagpapanggap nilang dalawa dahil wala nang rason para ipagpatuloy ito. Ate, ilang taon ka na ba hindi kumain? Nang aasar na tanong ng bunsong kapatid niya. Hindi agad niya naintindihan ang sinabi nito dahil masyadong busy ang isip kay Raven. Nagulat na lang siya nang mapatingin siya sa plato niya. Umaapaw na iyon sa dami ng kanin. Natarantang binawasan niya ang laman niyon. Anak, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng mami niya. Opo mami, may iniisip lang ako. Bago ko makalimutan, may inilabas itong pink na sobre at inabot sa kanya. A card from your secret admirer. Nakatingin sa kanya ang lahat habang kinukuha ang laman ng sobre. Nang mga sandaling iyon, ay kumpleto sila sa agahan. Maging ang kapatid niyang kambal ay naroon din. Binasa niyang tahimik ang laman ng card. If you hear me say I love you, please believe me. I've been keeping this to myself all my life. Kung noon ay masaya siya dahil sa nagkaroon siya ng admirer, ngayon naman ay naiinis siya. Kung dati ay hindi niya pinagtutuunan ng pansin kung kanino galing ang mga iyon, ngayon ay interesado na siyang malaman kung sino. Gusto niya itong makita at makausap ng maayos para hindi ito umasa sa wala dahil may ibang minamahal ang puso niya. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Kahit anong protekta niya sa kanyang puso laban sa karisma ni Raven, ay hindi pa rin siya nanalo. Pero sa pagkakataong iyon, sisiguraduhin na niyang hindi siya magiging assuming tulad ng dati at hindi na siya magtatapat ng pag-ibig dito unless mauuna itong magtapat ng pag-ibig sa kanya. Wishful thinking. Ibinalik niya ang card sa sobre at napatingin siya sa mami niya. Ma'am, kilala mo ba kung sino ang nagbigay nito sa iyo? Hindi iha. Inihulog lang daw iyan sa mailbox natin. Inabot sa akin ni Manang Ellen kanina. Good morning. Napalingon silang lahat sa bumating iyon. Ang lahat ay bumati kay Raven maliban sa kanya. Hindi agad siya nakapag-react at nakatingin lang siya rito. Naganda si Manang Ellen ng isa pang plato sa tabi niya para kay Raven. He looks stunning in his black suit. Biglang uminit ang paligid. Good morning. Bati niya kay Raven pagkaupo nito. Ngayon ka pa lang ba magbe-breakfast? Baka malilate ka na. Hindi, maaga pa naman. Pagkatapos sumagot sa tanong niya, ay ikinumusta nito ang kaniyang mga magulang at ang kaniyang mga kapatid. Hindi niya ito magawang lingunin dahil alam niya na ramdam niyang inoobserbahan sila ng lahat ng kasabay nila sa agahan. Hindi tuloy niya magawang pagmasdan ito ng husto. How she loves seeing him every morning. Nagbibigay ito ng kakaibang energy sa kanyang buong maghapon. At dahil dito, siguradong good mood siya. Kahit madaming customer sa shop niya, ay hindi siya kaagad nakaramdam ng pagod. Patapos na ang lahat sa pagkain ng tawagin siya nito. Bella. Nilingon siya nito. We have to talk. Importante. Pabulong na wika nito sa kanya. Tungkol saan? Pabulong ding tanong niya. O tapos na ba kayong kumain lahat? Let's give thanks to God para makapag-usap na ang Kuya Raven at Ate Bella ninyo. At nang hindi sila nagbubulungan, na simple talagang maasar ang mami niya. Ngiting-ngiti ang lahat sa kanila. Hindi na sila nakapagkomento pa at tinapos na nila ang pagkain.
Bella, Dina is here. She came to my office last night. Nagulat si Bella sa sinabi ni Raven pagdating nila sa hideout nito. Pagkatapos nilang mag-almusal ay doon sila tumuloy. Habang nasa sasakyan sila, ay kanina pa niya ito napapansin na tila hindi ito mapakali. Ngayon alam na niya ang dahilan. Sa kabila ng pag-aalalang nakikita niya sa mukha nito, hindi niya maiwasang matuwa. Mukhang narinig ni Lord ang hinaing niya kaninang umaga, kaya iyon ang resulta. Thank you, Lord. Anong nangyari? Did she try to seduce you again? Tanong niya kay Raven. She's been trying to seduce me since the first day we met. Umupo ito sa tabi niya. Pero mas malaking problema pa roon. Tumingin ito sa mga mata niya. Nag-hire siya ng detective para masiguradong may relasyon tayong dalawa. At sa kasamaang palad, nalaman niya na wala talaga tayong relasyon. Dahil yun daw ang isinagot ng mga pamilya natin according sa nag-imbestiga. I told her na wala pang alam ang pamilya natin tungkol sa ating relasyon. So she tried to blackmail me. Sasabihin daw niya sa parents mo, lalo na sa daddy mo at sa parents ko, ang tungkol sa relasyon natin. Kapag hindi ko siya pinagbigyan sa gusto niya, hindi niya napigilang tumaas ang isang kilay. Kung alam lang ng Dina na iyon, halos ipagtulakan na nga siya ng pamilya niya kay Raven. Muntik na siyang mapangiti sa naisip niya, pero agad din siyang sumeryoso dahil kitang-kita niyang nag-aalala ng husto si Raven. Ano na ang plano mo ngayon? Okay lang ba sa iyo na malaman ng mga pamilya natin? It seems I have no choice. Sandali. Mahirap magpanggap sa harap nila. Mabubuko tayo. Gusto niya ang idea na sila pa rin pero mahirap na ang sitwasyon. Hindi naman siguro. Kailangan lang natin mag-practice. Raven, kilala nila tayo. Alam nila kung kailan tayo nagsisinungaling at kung kailan hindi. Hindi ko yata kayang lokohin ang sarili kong pamilya, Raven. Kita niyang lumungkot ang itsura nito, pero wala siyang ibang magagawa. Mahirap ang gusto nitong mangyari. I know. Kaya lang I have no choice. Dina is a judge's daughter. Noon pa ako gusto ng father niya para sa kanya. Iniisip niya na kapag nagkatuluyan kami ng anak niya, mapipilitan akong hawakan ang kaso ng panganay niya na sexual harassment. One of my colleagues told me about it. Kaya dumistansya ako sa mag-amang iyon. Naawa siya kay Raven. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi kaya ng kalooban niya na lukuhin ang kanyang pamilya at ang pamilya nito na malapit sa kanya. Pero hindi naman kaya ng puso niya na makita itong mapikot at mapunta sa iba. Nang dahil sa hindi niya pagtulong dito. I don't know, Raven. Ayaw kong mapahamak ka pero ayaw ko rin lukuhin ang pamilya natin. Hinawakan nito ang kamay niya at ginanap iyon. Please, Bella. Lubos-lubusin mo na ang pagtulong sa akin. Hanggang sa tigilan na ako ni Dina. I'm telling you, mahihirapan tayo. They will have a lot of question kapag in-announce natin sa kanila na may relasyon tayo. Like, kailan ka nanligaw sa akin? Kailan kita sinagot? At paano kita sinagot? Hinilot niya ang kanyang sindino. Knowing her family, kukulitin siya nito sa mga ganoong klase ng tanong. We'll come up with a story, of course. Pag-uusapan natin yan ng mabuti. Hindi kita pababayaan, Bella. Promise. Pumayag ka lang. You know my family, Raven. Mabusisi sila. Paano kung magkamali tayo at magkaiba tayo ng isasagot? You're thinking so much, Princess.
I won't let that happen. Pinisil nito ang kamay niya. Dahilan para tingnan niya ito. Tatanawin ko ito ng isang utang na loob for the rest of my life. Para matunaw ang puso niya. Hindi niya kayang titiisin na naghihirap ito ng ganoon, and besides, kaya ba niyang palagpasin ang pagkakataong maging sila kahit kunwari lang? Napabuntong hininga siya. Okay. Halatang nagulat ito sa isinagot niya. Gayunpaman, ay wala itong inaksayang oras. Thank you, Bella. Niyakap nito siya ng mahigpit. Tumalon ang puso niya sa tuwa habang nasa mga bisig nito. Nanamnamin na lang muna niya ang ganoong sandali. Lalo na't hindi niya alam kung kailan matatapos ang gagawin nilang pagpapanggap. Parang lumulutang pa rin sa alapaap ang pakiramdam ni Bella. Inihatid siya ni Raven sa Green Hills kung saan naroon ang Korean clothing shop niya, ang Yobo. Maghapon siyang abala sa shop niya. Biyernes kasi at saktong payday pa. Sigurado siyang lalong magiging busy pagdating ng gabi hanggang sa linggo. Maswerte siya at ang mga nakuha niyang empleyado ay masisipag at hindi mapagsamantala. 3 sales lady at isang kahera ang mga empleyado niya. Nakatumbas yata ng 10 tao ang kakakulitan. Pero masasabi niyang masayang kasama ang mga ito. Ma'am, may naghahanap po sa inyong masarap na lalaki. Esteng gwapong lalaki pala. Nasa may pinto. Sabi ng baklang kahera niyang si Sugar. Natutuwa siya dahil sa kilig na kilig ito. Naisip niya na si Raven. Ito lamang ang masarap. Gwapong lalaki para sa kanya. Napailing lang siya sa kanyang sarili. Pati tuloy siya ay nahawa na rito. Lumabas siya ng stockroom at nakita niyang pinagkakaguluhan si Raven ng kanyang mga empleyado. Pero nakikipagbiruan naman ito. Karamihan sa mga lawyer na kilala niya ay masyadong seryoso kahit wala na sa trabaho. Pero iba si Raven. Panay ang pisil ni Sugar sa braso nito. Hindi niya napigilang matawa. Nang mapatingin sa gawin niya si Raven, ay nilapitan siya nito. Hi, bati nito sa kanya. Nagulat siya sa inabot nito ng bouquet of roses. Pero mas nagulat siya nang halikan siya nito sa mga labi. Kahit dampi lang ang ginawa nito, ay para pa rin siyang nakuryente. May spark talaga kami. Napangiti siya sa naisip niya. Thank you. This is it. Start na ang pagpapanggap niya. Ngiting-ngiti ang mga empleyado niya. Nang lingunin niya ang mga ito, hindi itinago ang kilig sa nakitang eksena nila ni Raven. Ma'am, ang gwapo naman ng boyfriend mo. Baka may nakakabatang kapatid pa siyang lalaki para sa akin. Meron, pero hindi na siya available. Natatawang sagot niya kay Sugar habang inihahanda niya ang gamit niya sa pag-uwi. Exaggerated na ipinalungkot nito ang mukha at tinawanan nilang lahat. By the way, si Raven, boyfriend ko. Good afternoon po, Sir Raven. Nakangiting bati ng mga empleyado niya kay Raven. Nag-iwan siya ng ilang instruction para kay Sugar bago sila umalis. Nagtataka si Bella kung bakit ibang direksyon ang tinatahak nila. Nandoon pa rin sila sa Green Hills Shopping Center. At tila may hinahanap si Raven sa mga restaurant na kanilang nadadaanan. Ang alam niya ay uuwi na sila para i-announce sa pamilya nila ang kanilang relasyon kuno. Bella, natatandaan mo pa ba yung mga pinag-uusapan natin kaninang umaga? Oo. Saan ba tayo pupunta? We're here. Deklara nito nang humunto ang sasakyan nito sa tapat ng Max Restaurant. Magkahawak kamay na pumasok sila sa loob ng restaurant.
Nagpa-reserve ako para sa ating special announcement. So probably by now, kumpleto na silang lahat doon. Her heart skipped a beat. Nanlamig ang buong katawan niya. Malayo pa nang ay kitang-kita na niya ang buong pamilya nila ni Raven na nagsasama-sama para sa gabing iyon. Pati ang mga kapatid nila ni Raven ay naroon rin. Sandali, Raven. Hindi ako makahinga. Pigil niya rito. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan siya sa buong katawan. Agad itong huminto at nilingon siya. Relax. Ako ang bahala sa iyo. Kinindatan pa siya nito. Napapadalas na ang pagkindat nito sa kanya. And she was loving it. Nakakakilig. Napangiti siya. Medyo na-relax siya sa ginawa nito. Kahit paano ay nabawasan ang kanyang kaba. Pinauna siya ni Raven na makalapit sa mga bisita nila. They were all smiling at them, as if they knew what was going on. Nagmano siya sa mga magulang niya at sa mga magulang ni Raven. Pagkatapos niya ay ito naman ang nagmano sa mga magulang nila. So what's this all about? Excited na tanong ng papa ni Raven. OMG, Mom, magiging lola ka na. Buntis si ate. Bulalas ni Lynn. Nilingon ito ng lahat. What? Inosenteng tanong nito. Excuse me. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Kung hindi lang malayo ang kapatid niya sa kinatatayuan niya, ay baka nabatukan niya na ito. No, not yet. I mean, hindi pa. Of course. I know sooner or later mag-aasawa at magkakaanak na din si Bella. Pero hindi pa ngayon. Natatawa siya sa paliwanag ni Raven. Mukha itong tensyonado kaya nilingon niya ito at nginitian. So what's this all about? We are all excited about this big announcement. Wika ng mami niya. Bella, tawag ni Raven sa kanya. Inilahat nito ang kamay sa kanya. Buong puso niyang iniabot ang kamay niya rito. We have an announcement to make. But first, allow me to tell you a short story. Nakuha ni Raven ang atensyon ng lahat at seryosong nakikinig sa bawat sinasabi nito. There was this beautiful lady whom I had been in love with for more than a decade. But I was so afraid to tell her about my feelings for her. Days, months, years passed. But still I love her more each day without her knowing it. Don't worry, Kuya Raven. Idol ka pa rin namin kahit nalaman naming torpe ka. Nagtawanan ng lahat sa komento ng kapatid nitong si RJ. Natawa na rin ito. Thanks for the support, bro. As I was saying, she didn't know anything about my feelings for her. And only this year, I mustered the courage to tell her. To make the story short, ginanap nito ang kamay niya. Tinitigan siya nito at dahan-dahang hinalikan ang kanyang kamay sa harap ng lahat. Finally, she said yes. Para siyang matutunaw sa init ng pagkatitig nito. Nag-init ang mga pisngi niya. Gusto niyang matunaw. Hindi niya maitatago sa lahat ang pamumula ng pisngi niya. How she wished that everything Raven said was true. But she knew better. Hindi niya nakakalimutang pagkukunwari lang ang lahat nito. Pero hindi niya mapigilan ang puso niyang umasa at kiligin sa mga sinasabi nito. Masaya ang lahat sa ipinakita nila at halatang kinikilig ang mga ito, lalo na ang mami niya. There is this one thing I regret. Hindi ako nakaakyat ng ligaw sa kanila. Hindi binitawan ni Raven ang kamay niya. Kaya kasunod siya nito nang lumapit ito sa daddy niya. Tito, I'm so sorry kung hindi ko po nagawang pumunta sa tahanan ninyo para ligawan ng formal si Bella. Ikinahihiyan niya ho kasi ako. Nagtawanan ulit ang lahat. Magre-react sana siya nang marinig niya ang sagot ng daddy niya.
Knowing my daughter, Iho, I understand. Lalong nagtawanan ang lahat. Sapat nang ihingi mo sa amin ang aming bendisyon, naligawan mo siya. Nagulat siya sa sinabi ng daddy niya. Humarap siya kay Raven para sana tanungin ito nang yakapin sila ng daddy niya ng sabay. Nawala na sa isip niya na kontrolin at tanungin ang mga ito nang mapipi siya sa dibdib ni Raven dahil sa higpit ng pagkakayakap sa kanila ng daddy niya. Parang ayaw na niyang umalis sa pagkakadikit sa dibdib nito. Para siyang inaakit ng amoy nito. Kaya nadismaya siya nang bitawan sila ng daddy niya. Sumunod naman ang iba pang mga nag-congratulate sa kanila. It was a night to remember. Masaya ang lahat. Kahit sila ni Raven ay masaya that everything turned out the way they wanted. Kung hindi siguro magpapanggap ang lahat, baka siya na ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. 9:00 ng umaga nang magising si Bella. Kaya napagdesisyonan niyang after lunch na lang siya pupunta sa shop niya. Total hindi naman siya kailangan doon araw-araw. Wala pa siyang planong bumangon kaya umupo muna siya sa kanyang kama. Napansin niya ang bugkos ng mga pulang rosa sa kanyang bedside table. Kinuha niya ito at binasa ang note na nakalagay roon. Princess, I hope hindi kita masyadong napuyat kagabi. I hope to see you at lunch. Love, Raven. Kinikilig siya. Hindi niya mapigilang matuwa kay Raven. At lalong ma-inlove dito. Dahil kung anong pakikitungo sa kanya nito sa harap ng lahat, ay ganoon din ang pakikitungo nito sa kanya, kahit sila lang dalawa ang magkasama. 6 na buwan na ang nakalilipas, at parang normal na sa kanila ang kumilos sa parang tunay na may relasyon. Hindi na sila nagkakailangan sa isa't isa. Halos araw-araw silang magkasama, para silang totoong may relasyon. At kahit siya ay minsan ay nakakalimot na. Good morning. Gising ka na pala, Iha. Hinayaan ka na lang ng kapatid mong matulog. Bati ng mami niya. Good morning, ma'am. Tuwing umaga kasi ay salitaan ng kambal ang paghatid sa kanya ng shop nila. Isinasabay siya ng mga ito pagpunta sa opisina. Tinabihan siya ng mami niya. Wow, ang ganda naman yan. Ang sweet talaga ni Raven. Natatawa siya kapag nakikita niyang kinikilig ito. Opo, mami. Sweet talaga siya. Mula nang naging kami, palaging may flowers ang room ko. Hihingan ko na rin ng bulaklak ang daddy mo. Nagkatawanan sila sa sinabi nito. Tinanghali ka na ng gising. Magluluto ka pa ba ng lunch niyo ni Raven? Opo, mami. Since tanghali ako nagising, sabay kaming magla-lunch. Tapos dadaan muna ako sa shop bago umuwi. O sige, bumaba ka na. At simulan mo nang magluto ng maaga kang makatapos at babiyahe ka ba. At bago ko makalimutan, may nakuha ulit sa mailbox natin para sa iyo. Galing sa secret admirer mo. Sino kaya ito, mami? Buwan-buwan na lang akong nakakatanggap ng ganito. Kailangan kong malaman kung sino ito para hindi na siya umaasa. At respeto ko na rin kay Raven bilang nobyo ko. Ayaw kong mag-entertain ng ganito. Huwag kang mag-alala, Iha. Papaabangan ko yan kay Manang Ellen para magkaalaman na. Pero basahin mo muna kung ano ang nakasulat. Baka naman nagpapakilala na siya dyan. Kinuha niya ang card sa loob ng sobre at binasa iyon. Do you believe in actions speak louder than words? I hope you do. Ma'am, ayaw ko ng ganito. Hindi pa rin pala maganda sa pakiramdam na may secret admirer. Pakiramdam ko, may mga matang nanunood sa akin. Huwag mo na lang pansinin, anak. Titigil din iyan. Lalo na nakapag-asawa ka na. Tumayo na ito. Hintayin na lang kita sa baba. Baka mahuli ka pa sa lunch date ninyo.
Kumilos ka na. Opo, ma'am. Tumayo na siya at kinuha ang florera sa bedside table niya at ang bugkos ng pulang rosas na ibinigay sa kanya ni Raven. Siguro ay napansin na ni Raven na nalalanta na ang bulaklak sa flower vase niya, kaya binigyan siya nito. Binili sana niya ang kanyang kilos dahil magluluto pa siya at mag-aayos ng sarili. Mahirap na at baka nandoon na naman si Dina sa opisina ni na Raven at nanggugulo. Mabuti at iyong handa siya. Kinuha niya ang card na iniabot sa kanya ng kanyang ina at inilagay sa drawer ng mesa niya. Naisip niyang hingin ang opinyon ni Raven mamaya tungkol sa secret admirer niya at sa mga card na ipinadadala nito sa kanya. Pasado 12:00 nang nakarating si Bella sa opisina ni Raven. Dala ang lunch nila. Kinawayan niya si Mrs. Daso bago tuluyang umakyat kung saan naroon ang opisina ni Raven. Nagulat pa siya nang makitang may kliyente pa ito pagbukas niya ng pinto. Bella. Pagkasabi nito ng pangalan niya, ay nilipitan siya nito at hinalikan. Lunch na tayo? Nakangiting tanong nito sa kanya. Ako, hindi niyo ba iimbitahan? Nagulat siya nang nagsalita ito. Nilingon niya ito. Si Dina pala. Papayat kasi ito ng papayat. Akala niya tuloy ay kliyente ito. Sorry Dina. 42 persons lang kasi ang dala ko. Hinawakan niya ang kamay ni Raven. Let's go. Aalis sa dapat sila nang unahan sila ni Dina sa pinto. Hindi niyo ako ganoong kadaling maialis sa landas ninyo. Raven, darling, I love you so much. You know that. Why are you doing this to me? I'm better than her. And I'm sure I love you more. Don't do this to me, please. Naaawa siya rito. Alam niya ang pakiramdam na nagmahal sa isang tao na hindi kayang suklian ng pagmamahal. Kaya kung tutuusin, naiintindihan niya ang nararamdaman nito. I'm sorry, Dina. Alam mo namang may mahal na akong iba. Sa iba mo na lang ibaling ang pagtingin mo. Excuse us. Hinawi ito ni Raven dahilan para mabuksan nito ang pinto. Hindi pa sila masyadong nakakalayo nang marinig ulit nila itong magsalita. Tandaan mo, malaki pa rin ang pag-asa ko para makuha ka, Raven. Habang hindi ka pa kasal sa iba, gagawin ko ang lahat makuha ka lang by hook o by crook. Pinakinggan lang nila ang sinabi nito. Pagkatapos ay umalis na sila. Nagtungo sila sa cafeteria at doon nila kinain ang lunch na ginawa niya. Desperada na talaga siya, Raven. Kaya palagi kang mag-iingat. Nag-alala pa rin siya sa kaligtasan nito. Sa tingin niya kay Dina, ay mentally ill ito. Hindi lang ako, pati ikaw. Dapat mag-ingat ka rin sa kanya. Wala akong tiwala sa babaeng iyon. Baka ikaw ang pagdiskitahan niya. Mahirap na. Kaya starting today, sabay na tayong papasok at susunduin din kita sa shop mo para sabay tayong umuwi. Plano ko sana palagi na lang tayo sabay mag-lunch. Maliban na lang kapag may hearing ka. Tapos diretso na ako sa shop tulad ngayon. Susunduin mo na lang ako. Diba? Siyempre naman. Ihahatid at susunduin pa rin kita. Basta mag-ingat ka kapag pumunta ka rito. Yes, attorney. Tumawa ito sa sagot niya. Ay may sasabihin pala ako sa iyo. May natanggap ulit akong card galing doon sa secret admirer ko. Paano ko kaya malalaman kung kanino galing iyon? Para makausap ko na tumigil na. Hindi ba? Minsan ka na rin yung pinag-abot ng card sa akin. Tumango ito. Oo. Pero batang lalaki lang ali-aligid sa bahay niyo ang nag-abot sa akin ng card. Ibigay ko raw sa iyo. Huwag mo na lang basahin sa susunod.
Baka kinukuha lang niya ang loob sa pamamagitan noon para ma-curious ka na rin kung sino siya. Basta, wag na wag kang makikipagkita sa ganyan kung ikaw lang mag-isa. Delikado. Baka mentally ill din iyan. Mapahamak ka pa. Ang dami talaga nating pagkakapareho, no? Pati pagkakaroon ng admirer na mentally ill, pareho pa rin tayo. Nagkatawanan sila sa sinabi niya at ipinagpatuloy na ang kanilang pagkain. Halos isang buwan nang hindi nagpapakita si Dina sa kanila ni Raven pagkatapos nitong magbanta. Pero nag-iingat pa rin sila. Hindi alam ni Bella kung ano na naman ang pinaplano nitong gawin para paghiwalayin sila. Pero sinisigurado niyang hindi nito makukuha si Raven sa kanya. Gabi nang makauwi sila ni Raven. Na-traffic sila sa daan. May natanggap na naman siyang card galing sa kanyang secret admirer. Iniabot sa kanya ni Manang Ellen pagdating niya sa bahay. Wala na siyang planong basahin pa sana iyon. Kaya lang ay na-curious siya kung ano ang nakasulat doon. Ako ang karapat dapat para sa iyo. At hindi siya. Natakot siya sa kanyang nabasa. Itinago na niya ang card. Ipapakita niya iyon mamaya kay Raven. Gusto niyang malaman ang magiging reaksyon nito. Hindi na siya makapaghintay na makita ni Raven. Pakiramdam niya ay hindi siya ligtas kapag wala ito sa tabi niya. Itinext niya ito, pero hindi ito nag-reply. Hindi siya mapakali sa kanyang kwarto. Nagulat pa siya na may tumawag ng pangalan niya. Anong nangyari? Tanong ni Raven pagkababa nito sa terrace niya. Nag-alalang lumapit ito sa kanya. Kinuha niya ang card na natanggap niya kanina at inabot dito. Basahin mo. Pagkaabot ng card dito, umupo siya sa gitna ng kanyang kama at tahimik na pinapanood niya ito habang binabasa ang laman ng card. Bella, nilapitan siya nito at tinabihan sa kama. Huwag kang mag-alala. Malalaman na rin natin kung sino ang nagpapadala sa iyo nito. Maghintay lang tayo ng kaunti ba? Natatakot ako, Raven. Mahirap kasi kapag hindi ko kilala ang kalaban. Hindi ko alam kung ano ang klaseng laban na gagawin ko. Hindi ko alam kung kanino ako mag-iingat. Niyakap siya ni Raven. I know, Bella. Trust me. Malalaman din natin kung sino iyon. Niluwagan ni Raven ang pagkakayakap sa kanya at unti-unting itinaas ang kanyang mukha. Tila nangungusap ang mga mata nito, pero parang ang kanyang puso lang ang nakakaintindi. Lumipat sa mga labi niya ang atensyon nito. Hindi siya nakahinga. Her mind was freaking out, but her heart, body, and soul were waiting for what was going to happen next. Inilapit nito ang daliri sa kanyang mga labi. Tila binabaybay ito. Napalunok siya. Ang init ng pakiramdam niya. Tanging ang malakas na tibok ng puso nila ang kanyang naririnig. Unti-unti nitong inilapit ang mukha sa kanya. At sa isang iglap, magkalapat na ang kanilang mga labi. Magaan at dahan-dahan na ginagawa nitong paghalik sa kanya. Malayong malayo sa unang beses nilang paghahalikan sa opisina nito. The way he kissed her now made her crave for more. Huminto ito ng sandali at tinitigan siya. Parang gustong magprotesta ang buong kalamnan niya. Hindi niya alam ang gagawin. Baka ito huminto ay dahil hindi siya marunong humaling. Hindi naman kasi nila inensayo iyon. Inaasar lang talaga siya ni Raven noon. Naalala tuloy niya ang sinabi nito na kapag dumating ulit sila sa ganoong sitwasyon, gayahin lang niya kung papaano halik ang gagawin nito. And everything will be alright. Wala nang magdududa sa kanina. Ipinagmalaki pa man din niya rito na good follower siya at fast learner.
kaya hindi sila nagkakaproblema. Kinondisyon niya ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Susubukan niyang sinasabi nito, kaya lang nagpanik ang isip niya. Paano kung hindi ulit siya hahalikan nito? Nataranta siya. Ray, hindi na niya naituloy ang banggitin ang pangalan nito dahil hinalikan ulit siya nito. This time, mapusok na ang halik nito. He was kissing her heart. Tila may hinahanap ang dila nito sa loob ng kanyang bibig. This was her chance. Ginaya niya ito. And it was like heaven. Para siyang ginapangan ng libu-libong bultahe ng kuryente sa kanyang buong katawan. Pero ayaw niyang tumigil. Para na siyang nauubusan ng hininga. Sandaling huminto si Raven sa paghalik sa kanya. At iniayos siya ng higa sa kama bago siya hinalikang muli. Ipinaikot nito ang kanyang mga braso sa liig niya at ninamnam niya ang bawat halik nito. Palalim ng palalim ang halik nito sa umpisa, pero unti-unti rin itong nagbago. Dahan-dahan na ang halik nito while his hand was caressing her breast. Ramdam na ramdam niya ang init ng mga palad nito sa kanyang dibdib. Napasinghap siya. Dalawang kamay na nito ang nasa dibdib niya, na nagbibigay iyon ng kakaibang sensasyon na hindi niya kayang tanggihan. Isabella, tell me to stop. Please. Hindi niya alam ang isasagot. Nanghihina na siya sa bawat haplos na ginagawa nito sa kanyang katawan. She saw desire in his eyes and maybe even love. O baka nagkakamali lang siya. Raven. Nagtatalo ang isip at puso niya, kaya hindi siya agad makasagot. Napaliyad siya nang maramdaman niya na bibig na nito ang nasa kanyang dibdib para itong isang sangkol. Napaungol siya. Para siyang sinisilaban. Isabella, you're so beautiful. Huminga siya ng malalim nang pumasok sa loob ng kanyang panloob ang kamay nito. He stroked her center with his finger as he lay on top of her. Halos mamaluktot na siya sa sensasyon. It was intense. Am I hurting you, Isabella? Nag-aalalang tanong nito. No, sagot niya. Isabella, tell me to stop. And I'll stop. Nangungusap ang mga mata nito. Nagtatalo ang isip at puso niya. Pareho silang napabalikwas nang marinig nila ang katok sa kanyang pinto. Niyakap siya ni Raven para matakpan ang ibabaw na bahagi ng kanyang katawan kung sakaling may biglang pumasok. Doon lang niya napansin na nasa baywang na niya ang tube dress na suot niya. Iha, kakain ka pa ba? Kung hindi, ipapalagay ko na ang mapagkain sa refrigerator. Wika ng mami niya mula sa labas ng pinto. Nakahinga siya ng maluwang. Mabuti na lang at nailak niya ang pinto kanina. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago sumagot. Mami, hindi na po. Thank you and good night. Hindi niya maintindihan, pero parang garagal ang dating ng boses niya. Iho, Raven, alam kong nandyan ka. Gusto mo ba na midnight snack habang nagkukwentuhan kayo? Gusto niya matunaw sa kinauupuan niya ng mga sandaling iyon. Kung alam lang ng mami niya kung ano ang ginagawa nila ni Raven bago ito dumating. Hindi na po tita. Busog pa ako. Thank you po and good night. Okay. Sweet dreams. Huwag kayong masyadong magpuyat. Wala na silang narinig pagkatapos niyon. Marahil nakababa na ito sa sala. Yakap pa rin siya ni Raven.
Hindi niya alam kung ano ang ikikilos niya at kung paano itataas ang damit niya o itataas pa ba niya. Naguguluhan na siya. Niyakap pa rin siya ni Raven nang ihiga ulit siya nito ng maayos sa kama. Lutang na lutang ang isip niya. Sinubukang hatakin ni Raven pataas ang tube dress niya, pero hindi naman maialis nito ang tingin sa dibdib niya. Inisip niyang siya lang ang magtataas ng damit niya, pero natutuwa siyang pagmasdan si Raven. Knowing he desired her made her feel better and sexier. Bella, paano ba ito? Baka masira ko ito. Hindi nito iyon maitaas dahil wala na sa damit ang konsentrasyon niya. Lumalapit lang ng unti-unti ang mga palad nito sa kanyang dibdib. Ako na bahalang mag-ayos. Matulog na tayo. May pasok ka pa bukas. Umupo siya sa kama at itinaas niya ng unti-unti ang laylayan ng kanyang dress para hindi niya maupuan at madali niyang nahatak ang tube dress niya pa itaas. Nang mapansin niya nakita na ang kalahati ng legs niya, ay napalingon siya kay Raven. Kitang-kita niya nang mapalunok ito. Hinintay siya nitong maiayos niya ang kanyang damit. Kinumutan siya nito. Pagkatapos ay tumabi ulit sa kanya. He kissed her again. But this time, it was quick. Good night, Isabella. When Raven smiled, his whole face lit up, and it was always sight to behold. Sweet dreams, Raven. Minitian din niya ito bago tuluyang mawala sa paningin niya. Hindi agad siya nakatulog. Nagguguluhan na siya. Nagpapanggap pa ba sila? O tama ang nakikita niyang gusto siya nito? Napapansin niya ito, pero ngayon lang niya napatunayan. Impit siyang napatili. Isa na lang ang kulang. Ang aminin ni Raven ang pag-ibig nito sa kanya. Tinanghali ng gising si Bella kinabukasan. Medyo nahirapan siyang matulog dahil paulit-ulit nang bumabalik sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Raven. Hindi maialis ang ngiti sa kanyang mukha. Medyo maaga pa for lunch, kaya hindi siya nagmamadali. Walang masyadong tao sa labi ng law firm pagdating niya. Marahil busy ang karamihan dahil maging si Mrs. Daso ay hindi niya nakita. Tangi ang guard lang ang bumati sa kanya pagpasok niya sa building. Hindi naman siya nagtaka dahil ilang beses na rin nangyari ang ganitong pagkakataon. Paakyat na siya sa hagdan nang makita niya si Dina sa dulong bahagi niyo. Huli na ang lahat para umatras pa siya. Dahil nagkatinginan na sila nito, kaya ipinagpatuloy na niya ang pag-akyat. Poised pa rin siya sa pag-akyat. Ayaw niyang mapansin nito na kinakabahan siya. Iyon ang unang pagkakataon na magharap silang dalawa na wala si Raven sa tabi niya. Isang baitang na lang ang natitira nang harangin siya ni Dina, kaya napilitan siyang huminto at harapin ito. Hindi maganda ang kutob niya sa pangyayaring iyon. Dahil base sa pwesto nilang dalawa, siya ang nasa alanganin. Sila lang ang tao roon. Medyo makitid ang simentadong hagdan, kaya mahigpit ang pagkakahawak niya sa gilid ng hagdan. Hindi ka pa rin ba napapagod sa ginagawa mo? Kahit anong gawin mo, sa akin pa rin babagsak si Raven. After all, hindi pa dumarating ang pagkakataong hindi ko nakuha ang gusto ko. Parang binabayo ang dibdib niya sa inis sa mga sinabi nito. She knew better. Ayaw niyang patulan ito, lalo na delikado ang pwesto niya. Isang tulak lang nito ay sigurado siyang sa sahig na siya pupulutin. Sinubukan niyang dumaan sa kabilang gilid nito, pero hinirangan pa rin siya nito. Huwag ka nang tumuloy. Ginagamit ka lang niya para mahirapan ako. Kilala ko si Raven.
Masyado lang pakipot iyon. To him, you are just a new dish. Ako pa rin ang kanyang all-time favorite. Nagdilim ang paningin niya sa sinabi nito. Gusto nito ng laban. Pwes, pagbibigyan niya ito. Sigurado ka? Parang maraming beses nang dumating ang pagkakataong sinasabi mo. Nakalimutan mo na ba kung ilang beses kang nireject ni Raven? O gusto mong ipaalala ko sa iyo? Nagulat ito sa sinabi niya. Pagkakataon na niya. Hinawi niya ito at humakbang paitaas. Ngayon, pareho na silang sa kinatatayuan. Hindi ka niya gusto. Naikwento na sa akin ni Raven ang lahat. Kaya pwede ba? Sa iba mo na lang siya siraan. I known him since we were kids. So, that's not going to work on me. Nakataas ang isang kilay na wika niya rito. Pagkatapos ay nginitian niya ito. Ramdam niyang panalo na siya. Aalis na sana siya nang itulak siya nito pasandal sa pader. Ano ba? Pwede ba tigilan mo na kami ni Raven? Laban nila itong dalawa. At sisiguraduhin niyang mananalo siya. Hindi siya gaanong nasaktan sa ginawa nito dahil mas nangingibabaw ang galit niya. At sino ka para utusan ako? Ako lang naman ang babaeng mahal niya. Kaya huwag ka nang umasa dahil kahit kailan hindi ka niya magugustuhan. Ako lang ang gusto niya. Dinahandahan niya ang pagkakabigkas ng bawat salita para maintindihan nito ng mabuti ang sinabi niya. Alam niya dahil sa paglaban niya at sa mga sinasabi niya rito, lalo niya itong ginanit. Pero huli na para umatras. Galit na rin siya. In fact, nanginginig na siya sa galit. Hindi na normal ang paghinga niya. Nagulat na lang siya nang biglang sakalin siya nito. Kitang-kita niya kung paano nanlisik ang mga mata ni Dina. Nawala na yata ito sa katinuan. Tandaan mo, hindi mo siya asawa para pigilan ako. Nahihirapan na siyang huminga. Pilit niyang tinatanggal ang kamay nito. Pero hindi niya kaya. Sinubukan niyang punteryahin ang mukha nito. Pero hindi niya ito maabot. Malaking babae si Dina. Mahaba ang braso nito. Kaya medyo malaki ang distansya nila. Unti-unti na siyang nanghihina. Hindi niya alam kung makakatagal pa siya sa ginagawa nito. Hindi na niya namalayang may humila kay Dina, palayo sa kanya. Hindi na siya makatayo ng maayos. Nawala na ng lakas ang tuhod niya. Alam niyang nagdediretso na siya sa sahig, pero wala na siyang lakas para kontrolin ang pagbagsak niya. Hindi na tuloy ang inaasahan niyang eksena dahil nasalo siya ni Raven. Hindi niya namalayan ang pagdating nito, pero ipinagpapasalamat niyang dumating ito. May mangilang-ilang tao na pala sa paligid nila na siya mismong humatak kay Dina at pumigil dito na makalapit sa kanila. Binuhat siya ni Raven. Inupo sa couch na malapit sa office door sa floor na iyon. Kitang-kita niya matinding galit at pag-aalala sa mga mata nito. Niyakap siya nito. Pagkatapos ay nilapitan si Dina. Si Isabela ang mahal ko. Mahirap bang maintindihan iyon? Galit na galit ang anyo ni Raven. Iyon ang ikalawang pagkakataon na nakita niya itong nagkakaganoon. Hindi ito sumisigaw, pero may diin ang bawat salitang binitawan nito. Sa itsura nito ngayon, kahit siya ay nangingilagan. Ano ba kailangan mong gawin para tigilan mo ako? Para tigilan mo lang kami. Hindi agad nakasagot si Dina. Tila nagulat ito sa reaksyon ni Raven. Mula kasi nang mangulit ito, ay hindi ito pinapatulan ni Raven o pinagtataasan man lang ng boses. Pag nag-asawa ka na, titigilan na kita. After all, wala sa plano ko ang maging kabit lang. Nangiligid ang mga luha nito. Halatang pinipigilan nito ang sarili na maiyak.
sa harap nilang lahat. Siguraduhin mo dahil kung hindi, makakarating sa korte ang lahat ng ito. Lalo na ang pananakit mo sa babaeng mahal ko. Walang naglakas na loob na kontrolin ang sinabi nito. Tahimik silang lahat. Kontrolado pa rin ni Raven ang tono ng boses niya. Pero makikita ng malinaw ang galit sa mukha nito nang dahil sa nangyari. Ang unang beses na nakita niya itong nagalit ay noong nasa elementarya pa lang siya at high school ito. Hinihintay niya ang kanyang kasabay pa uwi ng may grupo ng mga kabataang lalaki na pinipilit na ihahatid siya ng mga ito. Hindi niya pinapansin ang mga ito at sinubukang lumipat ng lugar ng paghihintayan para makalayo sa mga ito. Pero kahit saan siya magpunta, ay nakasunod ang mga ito sa kanya. Marahil hindi nakatiis ang mga ito. Pinalibutan siya at pilit na isasama sa kung saan mang lugar pupunta ang mga ito. Doon dumating si Randall, ang hinihintay niya. Iniligtas siya nito. Mag-isa nitong nilabanan ang lahat ng kasali sa grupong iyon. As if he were a madman. A very handsome madman who had saved her. He was her knight in shining armor. She even acknowledged him as her prince, but no one except herself knew of it. Nagtamo ito ng ilang sugat at pasa dahil sa pagligtas sa kanya. Kaya hindi na siya minsan nagreklamo sa paggamot sa mga sugat at pasa nito. Hanggang sa tuluyan na itong gumaling. At dahil sa pangyayaring iyon, binigyan niya ito ng nickname na Raven. She thought of him as her own madman and prince to save her. Binalikan siya nito. Binuhat siya ni Raven at dinala sa sasakyan nito. Mainit pa rin ang ulo. Raven, saan tayo pupunta? Sa hospital. Saan pa ba? Paano kung napaano ka? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa oras na may mangyari sa iyong masama. Raven, hindi siya nito pinansin. Okay ang pakiramdam ko. Kailangan lang niya ipahinga. Hindi naman hospital ang kailangan ko. Tunong nagtatampo ang ginamit niya para makuha niya ang atensyon nito. Hindi nga siya nagkamali. Anong gusto mo? Nag-aalala pa ring tanong nito. Ibibigay mo ba? Hanggang kaya ko, princess. Just say it. Napangiti siya. Hindi tulad kanina, ay mas malambot na ang ekspresyon ng mukha nito. 3 lang naman ang kailangan ko. First is tanghalian. Raven, nagugutom na ako. Naiwan ko somewhere sa office mo yung lunch na ihanda ko para sa atin. Okay. Pagkasabi niya na inilabas nito ang mobile phone nito at ibinigay sa kanya. Umorder ka ng pagkain natin. Ipa-deliver na lang sa hideout ko. Doon na tayo kumain. Paano ang work mo? Tatawagan ko na lang sila mamaya. Ayaw ko munang bumalik sa lugar na iyon. Hindi na niya ito kinontra at tumawag na para magpa-deliver ng lunch nila. Pagkatapos ay ibinalik niya rito ang phone. Nasa elevator na sila ng building kung saan naroon ang hideout nito. Nang magtanong ulit ito. Ano ang pangalawa? Tiningnan siya nito. Kunwari ay nag-isip muna siya. Hinintay niya munang makapasok sila sa penthouse nito bago sinagot. Second is pahinga. Parang naubos ang lahat ng lakas ko kanina sa babaeng iyon. Kung tumangkad lang sana ako ng kaunti pa, hindi ganoon ang mangyayari. Malalabanan ko siya ng patas. Dinala siya nito sa bedroom nito at doon pinagpahinga. Raven, doon na lang ako sa guest room mo para makapagpahinga ka na rin. No way. You're not leaving my side ever again. And besides, that room is for my guest. And technically, you are not just my guest. Technically, Raven, remember, nagpapanggap lang tayo. Nahirapan man siyang banggitin ang mga salitang iyon, pero iyon ang totoo. Hindi mo naman kailangan ipaalala sa akin. Kumunot ang noo nito at tila uminit uli ang ulo.
All this time, you think na nagpapanggap lang ang lahat ng ginawa ko para sa iyo? Na nagpapanggap lang ako sa iyo? Nagulat siya dahil sa biglang naggalit ito. Tama bang narinig niya? At ang pagkakaintindi niya sa mga sinabi nito? Naguguluhan na siya. Gusto niyang umasa pero natatakot siya. Ang kama ay pinagdiskritahan ito, kaya lumayo muna siya ng kaunti. Pumesto siya malapit sa pinto habang inaayos nito ang kama para sa kanya. Lumabas na sana ito ng kwarto para makapagpahinga siya pero maagap na humarang siya sa pintuan. Ganoon na lang iyon. Pagkatapos mo mag-speech dyan, lalayasan mo ako? Nagsalubong talaga ang kilay niya. Gulong-gulo na siya sa simula pa lang. It was about time she found out the real score between them. Walang lalabas ang kwartong ito hanggat hindi malinaw sa ating dalawa ang mga nangyayari. Naguguluhan na rin ako. Napilitang umupo si Raven sa kama. Ano bang gusto mong linawin? Mahinahon na ito, pero nakasimangot pa rin. Pareho ba tayo sa pagkakaintindi sa nangyayari at sitwasyong pinasok natin? Ha, Raven? Umupo na rin siya sa kama paharap dito. Base sa reaksyon mo, mukhang hindi. Ang hirap ng ganito. Para akong nangangapa sa dilim. Reklamo niya. Hindi lang naman ikaw ang parang nangangapa sa dilim. Ako rin. Nagkatinginan sila. Anong ibig mong sabihin, Raven? Kahit natatakot siya sa isasagot nito, ay gusto pa rin niyang malaman. Nangangapa ka ba kasi hindi mo alam kung nagpapanggap pa ba ang nangyayari sa atin o hindi? Madaling sagutin iyan, Isabela. Ako, all this time, hindi nagpanggap sa iyo. Sinasamantala kong opportunity na ito para makasama ka. At kahit sa ganitong paaraan ko lang malaman kung ano ang pakiramdam na maging nobyo mo. Ako, nangangapa pa rin. Sa lahat ng dinanas natin at sa lahat na pinagsamahan natin, hindi ako sigurado kung nagawa mo ba akong mahalin. Para siyang sinipa sa dibdib. Raven, ikaw iyon, Isabela. It has always been you. I've in love you since the day when I first saw you. His eyes never left hers. But you rejected me. Naguguluhan siya. I did. At pinanghihinayangan ko iyon ng buong buhay ko. Pero wala akong magawa. Nangako ako sa daddy mo. Naliligawan kita pagdating mo sa 18 years old. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Nagalit ka sa akin. Sinira ang lahat ng plano ko. Ang mga pangarap ko. Nawala ka sa akin. Parang nadurog ang puso niya sa mga sinabi nito. Hindi niya alam na may ganoong usapan pala sila at ang daddy niya. Hindi kaagad siya nakatayo, kaya tumayo ito para lumabas ng kwarto. Hindi niya alam kung paano pipigilan ito. Hindi mo man lang ba tatanungin kung ano iyong pangatlong kailangan ko, Raven? Halos pabulong ang pagkakasabi niya. Huminto ito sa paglabas ng pinto. At nilingon siya. Bagsak ang mga balikat nito. Dahil siguro sa pag-iba niya ng topping. What it is, princess? Kitang-kita niyang lungkot sa mga mata nito. Gusto niya itong sugurin ng yakap. At halik at sabing hindi nagbago ang nararamdaman niya para dito. Sa nakalipas ng mga taon. I want... Napalingon ito sa pinto. Nang may mag-doorbell. Wait, I'll be back. Baka ang lunch na natin iyan. At nawala na ito sa paningin niya. Ang galing naman talaga ng timing. Nagmo-moment na siya. Bumalik si Raven dala ang tanghalian nila. They had lunch in bed. Tahimik silang kumakain. Hindi siya tinitingnan nito. Kaya natetense na siya. Kanina pa niya iniisip kung paano sasabihin mali ang nasa isip nito. Na mahal pa rin niya ito kahit dekada na ang lumipas. She was slowly being eaten up by her thoughts. Nang may tumama sa tungki ng kanyang ilong.
Malambot at kulay pulang bagay. A red rose. I don't have a penny on my hand. So a rose for your thoughts. Her heart melted. Napangiti siya. He really was romantic and sweet. Kaya hindi niya masisisi ang sariling puso kung bakit mahal pa rin niya ito hanggang ngayon. Tinanggap niya ang rosas. Thank you. Ninitian niya ito. And smiled back. Pagkatapos silang kumain ay iniligpit ni Raven ang pinagkainan nila. Saan ka pupunta? Tanong niya ng akmang lalabas ito ng kwarto. I'll be back. Lilinisin ko lang ito. Rest easy, Isabella. At lumabas na ito ng kwarto. Ang sarap talaga sa pandinig niya kapag si Raven ang bumabanggit ng pangalan niya. Hindi na malaya ni Bella na nakatulog na siya. Pagkagising niya, naramdaman niyang may katabi na siya. Kaya nilingon niya ito. Nakita niya si Raven na nakaupo sa kama, nakasandal sa headboard habang natutulog. Dahan-dahan siyang umupo sa kama. Nagulat pa siya na nakita nitong nakatingin sa kanya pagkaupo niya ng maayos. Bakit pa ganyan ka natulog? Mahiga ka kaya ng maayos? Pumikit lang ako. Binabantayan lang kita. Raven, wala akong sakit. I'm sorry. Napagod lang ako kanina. That's all. Paliwanag niya. I know. 2 hours ka palang nakakatulog. Kaya magpahinga ka pa. Medyo masungit ito. Wala naman siyang maalalang ginawang masama. Okay lang ako. Hinatak niya ang kumot at kinumutan ang sarili hanggang sa kanyang dibdib na namalukto. Ang sarap sa pakiramdam. Napangiti siya. Giniginaw ka ba? Gusto mo ba hinaan ko ang aircon? Ha? No, I'm fine. Hindi tuloy niya alam kung ano ang gagawin. Tila hindi maganda ang mood nito. Raven, galit ka ba sa akin? Nag-iwas ito ng tingin. Hindi naman ako magagalit sa iyo. Wala naman akong karapatang magalit, di ba? I'm sorry, Raven. Hindi ko naman kasi alam. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Kasalanan ko naman iyon. Akala ko kasi sapat nang ipakita sa iyo ang nararamdaman ko. Hindi pala. Hindi ko naman akalaing manhid ka. Hoy, hindi ako manhid. Kaya pala. Kaya pala ano? Ayaw ko lang mag-assume ulit na mahal mo ako. Nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi na mauulit ang nangyari noon. Natahimik sina. I'm sorry. Lalong lumungkot ang itsura nito. Tapos na iyon, Raven. Hindi na ito nagsalita ulit. Sumandal lang ulit ito at pumikit. She couldn't take her eyes off of him. His sweet, gorgeous face and luscious body. There was no way she was letting this man out of her life. Raven, hindi mo ba tatanungin yung pangatlong kailangan ko? Untag nito. Dumilat ito. At walang ganang humarap sa kanya. Tell me, princess, what is it? He tried to fake a smile but it didn't work. You. Halatang nagulat ito sa sinabi niya. Nakagat niyang ibabang labi niya. You see? Sa dami na nangyari kanina, kahit isang hug o kiss lang na galing sa iyo, okay na ako. Gusto ko lang pampalakas. It's give me strength. You gave me strength. Sinalubong niya ang mga mata nito. His expression changed. Niyakap siya nito ng mahigpit. I thought you hated me. I hated you for rejecting me. But that doesn't mean I don't love you. You love me? Did I say that? Pagmaang-maangan niya rito. You did. Wala nang bawian. He grinned at her. He kissed her gently, softly, and she answered back. Habang tumatagal ang halik ay lalo iyon lumalalim. He was kissing her neck habang hinihiga siya nito sa kama.
He kissed her again. And it was now more intense. Naramdaman niya ang kamay nito sa loob ng blouse niya. Inangat ni Raven ang damit niya. Itinaas niya ang kanyang kamay para mas madali niya iyong matanggal. His lips parted hers. Nakakaadik ang halik nito. She found herself wanting more. He unhooked her bra and got it out of the way. Nasa mga dibdib niya ang mga kamay nito. Nakakaramdam siya ng kakaibang sensasyon. Ang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. You are driving me crazy, Isabella. Hinalikan nito ang gitna ng kanyang dibdib, pababa sa kanyang puso. Tinanggal nito ang pagkakasara ng kanyang suot na pantalon and pulled it off. He kissed her again. Hinalikan nito ang kanyang leeg pababa sa kanyang malulusog na dibdib. She wrapped her arms around his neck and gave in to her desire. Raven. Hindi niya mapigilang tawagin ang pangalan nito. She didn't want him to stop. Tell me to stop, Isabella. Hanggang kaya ko pa. She kissed him back bago siya sumagot. You have to, Raven. Gustong magprotesta ng buong pagkatao niya sa sinabi niyang iyon. Or else, you'll have to marry me after this. Kumislap ang mga mata nito. I'd love to, he said, and kissed her again. Huminto ito sa paghalik at inabot ang drawer sa bedside table nito. Binuksan nito ang drawer at may kinuha itong maliit na kahon sa loob. Blanko ang isip niya, kaya nagulat na lang siya. Nang buksan itong maliit na kahon sa harap niya, a Princess Cut Diamond Engagement Ring. Will you marry me, Isabella Monique? I promise to love and take care of you for the rest of my life. Nabigla siya ng husto. Hindi niya mapigilang maluha sa tuwa. She looked straight into Raven's eyes and kissed him passionately. Yes, I love to. Maging ang mga mata nito ay nakangiti. They were both happy. Isinuot sa kanya ni Raven ang singsing and kissed her hand. Thank you for making me the happiest man alive, Isabella. Hindi nito inalis ang tingin sa kanyang mga mata. I love you. She smiled at him lovingly at muli siya nitong hinalikan. Napaliyad siya nang maramdaman ang kamay nito sa bagitan ng kanyang mga hita. Hinubad nito ang natitira niyang saplot sa katawan at muling ibinalik ang kamay sa pagitan ng kanyang hita. I want you, Isabella. I need you. Napayakap siya rito ng mahigpit. His finger in her center was driving her wild. You will make love with me, Isabella? Kitang-kita niya ang paghihirap at pagnanasa sa mga mata nito. Yes, Raven. Hinalikan nito ang kanyang liig hanggang sa balikat. Pagkatapos ay hinubad nito ang suot na pang-itaas. Hinawakan niya ang matipunong dibdib nito. He was hot. Hinayaan lang siya nito hanggang sa dumating sa baywang nito ang kanyang mga kamay. Hinalikan siya nito habang abala ang kanyang mga kamay sa pagtanggal ng belt nito. Habang ito naman ay abala rin ang kamay sa buong katawan niya. Tinanggal niya ang pagkakabutones ng slack nito at ibinaba ang zipper. Hinubad ni Raven ang tuluyan ang slacks niya, maging ang huling saplot nito. I want you, Isabella. I've wanted to do this with you my whole life and now I'm looking forward to making love with you, only with you, for the rest of our lives. Pwenesto nitong ibabang bahagi ng katawan nito sa pagitan ng kanyang mga hita. Ramdam na ramdam niya ang pagkalalaki nito. Touching her core, teasing her. He was so hard. Raven, please. Hindi na siya makapaghintay. Hinalikan siya nito ng unti-unti. Nang maramdaman niya ang pinakahihintay niya, kinagat niya ito sa balikat. Kasabay ng sakit ng naramdaman niya.
Raven didn't stop. He moved slowly inside her, taking away all the pain and leaving nothing but pleasure. "You're so beautiful, Isabella. I love you." Bulong nito sa kanya. Napayakap siya rito ng mahigpit. Parang sasabog na ang pakiramdam niya sa anumang oras. Raven thrust faster. Pabilis ng pabilis ang ginagawa nitong pagkilos, which made her moan more and scream his name. Hanggang sa marating nila ang langit. Pareho silang humihingal. Nang tanungin siya nito, "Nasaktan ba kita ng husto, Isabella?" Puno ng pag-alala ng mga mata nito. "Kaunti lang. Pero pwede ka namang bumawi mamaya." She teased him. Tumawa ito ng malakas. "I let you rest for a while, princess. Pero kapag hindi na kita kayang tiisin, I'll wake you up." He grinned. Nakangiti ito nang halikan siya. Pumaibabaw ito sa kanya. He rested his head sa pagitan ng dibdib niya. She wrapped her arms around his neck and closed her eyes. She loved the feel of his warm body against hers. Napangiti siya. She never forget this day, she thought to herself, then fell asleep. Kadiliman ng lugar ang bumungad sa kanya pagkagising niya, pero wala siyang pakialam. Napangiti siya. Nagising siya dahil sa maliliit na halik na natatanggap ng kanyang buong katawan. Gumalaw siya ng kaunti para malaman nitong gising na siya. "Do you need more time to rest, princess?" Boses lamang ni Raven ang naririnig niya. "No, I need you." Matapang na deklarasyon niya. Raven was instantly by her side and kissed her firstly. "I need you more." They kissed and touched more hungrily than before. Before long, they moving hard and fast against each other. Faster and faster, till they reach the stars. Papasikat na ang araw nang magising siya. Wala si Raven sa tabi niya. Umupo siya sa kama. Ramdam niya ang pananakit ng ibabang bahagi ng kanyang katawan, lalo na ang pagitan ng kanyang mga hita. Bumangon siya. Nakita niya ang polong suot ni Raven kanina. Kinuha niya yun kasabay ng underwear niya. Nagpunta siya sa banyo at nag-shower. Pagkatapos ay may nakita siyang bagong toothbrush sa cabinet nito. Ginamit niya iyon. Lumabas siya ng kwarto. Presko ang pakiramdam niya. Nakita niya ito sa sala. Nakatalikod ito sa kanya at may kausap sa cellphone nito. Seryoso ang boses nito. Kaya hindi na siya nagtagal doon at nagtuloy na siya sa kusina. Tiningnan niya ang laman ng refrigerator nito. Nakita niya roon ang natirang pagkain nila kahapon at ininit iyon. Nagugutom na siya. Hindi sila nakapaghapunan ni Raven ng nagdaang gabi. Nagulat pa siya nang may biglang yumakap sa kanyang baywang. Pero napangiti siya pagkatapos. "Hindi ka na sana bumangon. Hinintay mo na lang ako." Hinalikan ni Raven ang likod ng tainga niya, pababa sa kanyang liig. "Raven, nagugutom na ako." Humarap siya rito. His arms were still wrapped around her waist. She kissed him. "Kain na muna tayo. We need energy." Natawa siya sa reaksyon nito. "I like that." At nagkatawanan sila. Kumakain na sila nang maalala niyang tanungin ito. "Sinang kausap mo kanina, Raven?" Nilingon siya nito at biglang sumeryoso ang mukha nito. "Pinaimbestigahan ko kung sino ang admirer mo at nakuha ko na ang resulta." "Kilala ko ba siya?" "Oo. Si Dina." Nagulat siya sa nalaman. "Pero paano? Baka nagkakamali lang sila." "Si Dina ang admirer mo, Bella. Last year kasi nainis ako sa pangungulit niya sa akin.
Sinabi ni Dina na titigil lang siya kapag sinabi ko ang pangalan ng babaeng mahal ko. Dahil sa gustong-gusto ko na siyang mawala sa buhay ko. Sinabi ko sa kanya ang babaeng mahal ko. I gave her your name. Isabela lang sinabi ko sa kanya and nothing more. Hindi ko inaasahang aalamin niya kung sino ka. I'm sorry. Hinging paumanhin ito. Okay lang iyon. At least, alam ko na kung sino ang kalaban ko. Diba? Oras na makatanggap ka uli ng cards. At sabihing magkita kayo kung saan. Wag na wag kang pupunta ng mag-isa. Do you understand? Delikado ang babaeng iyon. Oras na may mangyari pa uling masama sa iyo. Ako na mismo ang magpapakulong sa kanya. Nagtatagis ang mga bagang na wika nito. Yes, sir. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito. Tumayo siya at nilapitan ito. Nakamasid lang ito sa kanya. Iniisip kung ano ang plano niyang gawin. Move your chair a bit, honey. Bulong niya rito. Nagtataka man pero sumunod ito sa kanya. Nang magkaroon ng espasyo, ay inihakbang niya ang kanyang kanang paa sa kabila ng gilid ng silya nito at umupo sa mga binti ni Raven paharap dito. Nagulat ito sa ginawa niya. She wrapped her arms around his neck and kissed her tenderly. She moved her body closer to his as their kiss deepened. Don't worry too much, Raven. She gave him a quick kiss pagkatapos ay tumuyo na siya para umalis. Hinawakan ni Raven ang baywang niya at pinaupo siya muli. Not so fast, my princess. Kakaiba ang ngiti nito sa kanya. Where do you think you're going? Hinalikan nito ang tungki ng kanyang ilong. Hindi niya alam ang kanyang isasagot. Sa banyo. Maliligo. Lumapad ang pagkakangiti nito. Ulit? Mas masarap maligo kung sabay tayo. Panunodyo nito. Baka hinahanap na tayo sa bahay. Hindi ako nakapagpaalam kina daddy na hindi ako uuwi kagabi. Hinahalikan na nito ang liig niya. Tinawagan ko na sila kagabi. Sinabi kong kasama kita at nag-out of town tayo. Overnight lang. At uuwi rin tayo mamaya. We'll meet them later for dinner. We're going to announce our engagement. Napasuot siya sa suot niyang singsing. I bought that pagkatapos nating magkaayos, Bella. Nang araw na iyon, nabuhay ang pag-asa sa puso ko. I will do everything I can to win you back. Talaga? Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Kompleto ang buong pamilya nila nang dumating sina Bella at Raven sa restaurant na ipinareserve ng nobyo niya kaninang umaga. Masayang nagkukwentuhan ang mga ito. Tulad dati, nung i-announce nila ang kanilang relasyon. Magkahawak kamay na kinuha nila ang atensyon ng mga ito. We would like to have your attention please, everybody. Umupo ng maayos ang lahat at nakinig sa kanila. Mom and Dad, please stand up. Sandali lang ito. Nagtawanan ang kanilang mga kapatid. Alangang tumayo ang mga magulang nito. Mommy, Daddy, please stand up too. Mabilis lang ito. Nagpapalakpakan ng iba. At natatawang tumayo ang mga magulang ni Bella. We, Isabella and I, would like to ask for your blessing. Gusto na po naming magpakasal. Nakatingin ang lahat sa kanila. We're engaged. Nakangiting balita niya habang ipinapakita sa lahat ang kamay niyang may suot na diamond ring. Niyakap sila ng kanilang mga magulang at binati sila ng lahat. Of course, son, you and Isabella have our blessing. Nakangiting pahayag ng papa ni Raven. Siyempre, both of you have our blessing as well.
Wika naman ng daddy niya. It was a beautiful night. She could not ask for more. In 3 months' time, she would be Mrs. Vasquez soon. Sa penthouse ni Raven sila tumira pagkatapos ng kasal. It was a wedding Isabella had always dreamed of. It had been 6 months since the day they said I do, and everything seems perfect. Tuwing Biyernes, na lang siya nagpupunta sa shop niya upang i-check in. She preferred to be a good housewife to Raven. Pauwi na siya galing sa bahay ng kanyang mga magulang upang magpahinga. Doon siya dumidiretso pagkatapos mananghalian kasama ang asawa niya. Medyo masama ang pakiramdam niya lately, pero hindi niya pinapaalam kay Raven dahil mag-alala lang iyon. Naghihintay siya sa pagbukas ng elevator nang lumapit sa kanyang isang maintenance personnel ng building nila. Mrs. Isabella Vasquez, sulat po para sa inyo. May nag-iwan po sa guard natin kaninang umaga. Naka-address po sa inyo. Hindi po nakasara ang sobre na ito, ma'am, nung inabot sa guard. Thank you po, Manong. Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na siya sa elevator papunta sa penthouse nila. Nasa loob na siya ng bahay nang pagmasdan niya ang sobrang iniabot sa kanya. It was a pink envelope and may card sa loob. Katulad ng natatanggap niyang card sa admirer niya kuno. Ano na naman kaya ang pakulong iyon ni Dina? Binasa niya ang laman ng card. Last na ito. Meet me at the parking lot ng condo ninyo at exactly 6 p.m. I have something for you. If you don't show up, I'll feel sorry for you because you've been living a life full of lies. Kinabahan siya. Hindi niya alam kung ano ba ang gustong sabihin nito. 4:00 na ng hapon. May 2 oras pa siya para magdesisyon kung ano ang kanyang gagawin. Tinawagan niya si Raven. Iyon ang klase ng problemang dapat ay silang dalawa ang humarap. Pero hindi nito sinasagot ang tawag. Inilabas muna niya ang mga lulutuin niya para sa hapunan bago sinubukang tawagan ulit ito. Pero hindi pa rin ito sinasagot ang tawag niya. Nag-text na siya na sagutin nito ang tawag niya dahil may importante siyang sasabihin. Pero kahit isang reply, ay wala pa rin siyang natatanggap mula rito. Nagluto muna siya. Baka kasi marami itong ginagawang trabaho kaya hindi nito magawang sagutin ang kanyang mga tawag. Tapos na siyang magluto at nakapaglinis na rin siya ng bahay. Umupo siya sa sofa at sinubukang uli itong tawagan. 5:30 na ng hapon. 30 minutes na lang ang naghihintay ng kanyang secret admirer kuno sa ibaba ng kondo nila. Kinakabahan siya. Kung kailan naman masama ang pakiramdam niya, ay saka pa nito gustong makipagkita. Hindi pa niya makontak si Raven. Pumikit siya. Gusto na lang niyang matulog pero hindi niya magawa. Paulit-ulit niyang sinubukang tawagan si Raven, pero hindi pa rin ito sinasagot ang cellphone nito. Marami na rin siyang naipadalang text messages dito, pero wala kahit isang reply. Sinubukan niyang tawagan ito sa opisina. Si Mrs. Daso ang nakasagot ng phone. Busy raw si Raven dahil matindi ang kaso na hawak nito ngayon. Nag-shower lang siya sandali. Iniwan niya ang sobre at card sa center table at naghanda na siyang bumaba sa parking lot para makipagkita rito. Pero bago siya tuluyang nagpunta sa parking lot, ay kinausap muna niya ang guard sa kondo nila. Manong Jean, kapag dumating ho ang asawa ko, pakisabi puntahan ako dyan sa parking area natin. Kapag hindi niya ako nakita doon, pakisabing basahin niya ang card na iniwan ko sa center table. Nagpasalamat siya sa guard at nagtuloy sa parking lot. Madali niyang nakita si Dina. Naka-fitted black jeans at white blouse ito. Hindi niya ito nilapitan at doon siya pumwesto kung saan siya kita ng mas malinaw sa CCTV ng parking area nila. Nilapitan siya nito. You don't seem surprised to see me? Believe din naman ako kay Raven. Nalaman niyang ako ang nagpapadala ng mga walang kwentang cards sa iyo.
Anong kailangan mo sa akin, Dina? Wala siya sa mood na magtaray. Gusto na lang niyang magpahinga. Raven is not what you think he is. Hindi ka niya totoong mahal. Ginagamit ka lang niya para mawala ako sa landas niya. Hindi pa ba tapos yan ang pagsisentimiento mo? Kalahating taon na kaming kasal, Dina. You said to yourself na kapag kasal na kami ni Raven, ay titigilan mo na kami. Yes, titigilan ko na siya. Lalo na ngayong napatunayan kong manggagamit siya. He just used you to get rid of me. He doesn't really love you, Isabela. He just used you. Tapos ka na ba? Kasi mukhang walang patutunguhan ang usapang ito. If you have nothing else to say, aalis na ako. Wait, I just want to give you this. Iniabot ito sa kanya ang isang CD. Watch it very carefully para maniwala ka sa mga sinasabi ko. Pagkasabi niyon ay umalis na ito. Na-curious siya kung ano ang laman niyon. Napaisip tuloy siya. Kinilabutan siya sa naisip niya. Hindi naman siguro. Nagtuloy muna siya sa maliit na grocery store sa katabi ng kondo nila at namili ng pagkaing gusto niya. Bumili siya ng 4 na lata ng Del Monte sliced pineapple at choco peanut spread. Pagkatapos ay nagmadali na siyang bumalik sa penthouse nila. Hinihintay niyang bumukas ang elevator nang lapitan siya ng guard nila. Ma'am, nakausap ko na po si Sir kanina. Hindi niya kayo nakita sa parking area, kaya nagmamadali siyang umakyat sa unit ninyo. Paliwanag nito. Thank you, Manong. Pupuntahan ko na siya. Pumasok na siya pagkabukas ng pinto ng elevator at nagmadaling pumasok sa tirahan nila. Walang tao roon. Nagtuloy siya sa sala. Nakita niya nag-iba ang pwesto ng iniwan niyang card sa center table. Marahil ay nabasa na iyon ni Raven. Binuksan muna niya ang isang lata ng pineapple at nilagay sa platino. Dinala niya iyon sa sala kasama ng choco peanut spread. Isinalang muna niya ang CD bago kinain ang daladala niyang pagkain. Isinasawsaw niya ang pinya sa choco peanut spread na binili niya. Sarap na sarap siya sa kombinasyong iyon. Nag-i-enjoy na siya sa pagkain nang i-play niya ang CD. Sa Raven kasama ang mga katrabaho niya. Nag-iinuman ang mga ito nang hindi niya alam kung saang lugar. May tinatanong ang isa sa mga kasamahan nito sa kanya, pero hindi niya maintindihan maging ang ibang sagot ni Raven ay hindi malinaw. Ipinagpatuloy niya ang panunood. Kitang-kita niya kung paano nag-inuman ang mga ito. Raven looks so wasted in this video. Pakakasalan ko siya para lang tigilan ako ni Dina. Okay na ba? Masaya na kayo? Para siyang sinipa sa dibdib ng mapanood at marinig ang sinabi nito. Ipinatong niya sa center table ang kinakain niya. Nawala na siya ng gana. Hindi niya namalayang umiiyak na siya. Narinig niyang bumukas at sumara ang pinto. Alam niyang si Raven ang dumating. Hindi siya umalis sa kanyang kinauupuan habang nakatutok ang tingin sa TV set. Maikli ang video, pero paulit-ulit iyong nagpi-play. Hindi niya mapigilang umiiyak dahil para siyang sinaksak sa dibdib tuwing mapapanood niya ang sagot nito. Bella, let me explain. It's not what you think it is. Tinabihan siya nito sa sofa. Tell me, Raven, ikaw ba ang nasa video na iyan? Hindi siya makahinga sa sama ng loob. Sumagot ka. Hinampas niya ito. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha niya. Bella, believe me. I didn't mean what I said. Napilitan na akong sabihin ang mga iyon. Napilitan? Mukha ka namang hindi napilitan sa video. Lalo siyang umiyak. No, Bella. Listen to me. You don't understand. Pilit nitong hinawakan ang kamay niya. Ano ba ang hindi ko naiintindihan? Tumayo siya at pumunta sa kanilang kwarto.
Nakasunod ito sa kanya. Bella, maikling part lang iyon ng totoong nangyari. Alamin mo muna ang buong istorya bago ka magalit. Nilingon niya ito at tiningnan ng masama. Sige, may video ka rin ba ng buong pangyayari? Nasaan? At panunuorin ko. Lalong sumama ang pakiramdam niya dahil sa pagkakaiyak niya. Raven, you didn't mean what you said. Ako ang pinag-uusapan ninyo. And yet you didn't mean what you said? Pumasok siya sa kwarto at humiga. Binalot niya ang sarili ng kumot at doon umiyak. Isabella, mag-usap muna tayo please. Hayaan mo akong ikwento ko sa iyo ang buong pangyayari. Pagmamakaawa nito. Pero wala siyang balak pakinggan ito. Ang gusto lang niya sa ngayon ay umiyak. Sobra na ang nalaman niya sa araw na iyon. Gusto na lang niyang magpahinga. Please Raven, iwan mo muna ako. Umiiyak lang siya ng buong gabi. Hindi rin naman siya nakatulog ng maayos. 9:00 na ng umaga siya nagising. Naisip niya, marahil ay nasa opisina na si Raven ng mga oras na iyon. Ramdam niya ang pamamaga ng kanyang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Pumasok siya sa banyo at naligo. Pagkatapos siyang maligo, ay bumalik siya sa kwarto nila. Naglabas siya ng hindi kalakihang backpack. Kumuha siya ng ilang mga damit niya at inilagay roon. Kinuha rin niya ang kanyang shade sa drawer at isinuot. Gusto muna niyang mapag-isa. Siguro uuwi na lang muna siya sa mga magulang niya. Nagulat siya nang makita si Raven na nakasandal sa tapat ng pintuan. Doon na ito nakatulog. Gusto mo bang kumain? Ipaghahain kita. Hindi ka kumain kagabi. Tumayo ito at hinawakan ang kamay niya. Busog pa ako. Sinubukan niyang palisin ang mga kamay nito, pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. Isabella, saan ka pupunta? Tanong nito nang mapatingin sa dala niyang bag. Pag-usapan muna natin ito. Pakinggan mo muna ang mga sasabihin ko. Please, hindi lang kita pinakinggan kagabi, Raven. Pinanood pa kita. Nilagpasan niya ito. Listen to me first. May istorya kung bakit ko sinabi iyon. Matagal na iyon. Pakinggan mo muna ako. Please. Gusto niyang paniwalaan ito. Pero paano? Anong pakinggan at paniniwalaan ko, Raven? Ang sinabi mo sa harap ng mga kasamahan mo? O ang sasabihin mo sa akin ngayon? Masyado nang masakit ang mga narinig ko at nakita ko. Don't make things even worse. Isabella. Pinigilan siya nitong lumabas ng pinto. I'm so sorry kung nasaktan kita. Hindi ko sinasadya. Mga lasing na kami noon. At napilitan lang ako. Hindi ko sasabihin iyon ng wala lang. May kwento kung bakit ko sinabi iyon. You know me, Isabella. I love you. I love you so much. Believe me. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. Pero siya ang mas nasaktan sa nangyayari. I don't know, Raven. Doon muna ako kina Mami at Daddy. Anong gusto mong gawin ko? Para maniwala ka sa akin. Ayoko nang basta kwento mo lang. Patunayan mong sinabi mo para mawala ang lahat ng alalahanin at pagdududa sa dibdib ko. Pag nagawa mo iyon, uuwi ako. She wiped away the tears that fell down her cheeks. Aalis na ako. Ihahatid na kita. Ayaw nitong bitawan ang kamay niya. Kaya ko na ang sarili ko, Raven. Hayaan mo muna akong makapag-isip. Wala itong nagawa, kundi ang pakawalan ang kamay niya. At panuuring unti-unting lumalayo. Buong maghapon nagkulong si Bella sa kanyang kwarto pagdating niya sa bahay nila. Ilang beses na siyang sinubukang kausapin ng mami niya para malaman kung ano ang problema nila ni Raven.
Pero hindi siya nagkukwento rito. Umiiyak lang siya. Nagulat siya nang ang daddy naman niya ang pumasok sa kanyang kwarto at tinabihan siya. Anak, masama ba ang loob mo? Hinawakan nito ang kanyang kamay. Tumango lang siya bilang pagsang-ayon sa tanong nito. Hindi niya magawang sumagot dahil pinipigilan niya ang sarili na maiyak. Niyakap siya nito. Hindi madali ang buhay may asawa, Iya. Hindi lang ito puro sarap. Dumarating talaga ang pagkakataon na mag-aaway kayo at magkakatampuhan. Darating pa kayo sa sitwasyong selusan at hindi pagkakaunawaan. Getting married doesn't mean you've always got your happy ending. You have to fight for it. Tandaan mo, may mga taong susubok sa pagsasama ninyo. Pilit kayong sisiraan at paghihiwalayin pero wag mo silang hahayaang manalo. Pag sinimulan mo ng lumaban, ituloy mo. Ipanalo mo ang laban. Huwag mong hayaang makita o malaman nilang nagwagi sila. Dahil pag nangyari iyon, kayo rin ang talo. Buhay at kaligayahan niyo ang nakataya rito. Ito ang pilit niyang kinukuha sa inyo. Papayag ka ba, anak? Nang ganoon. I know my daughter is not a quitter. She's a fighter too. Daddy, ang bigat-bigat ng dibdib niya. Paano ko malaman kung ano ang totoo? Nahirapan siyang magsalita dahil sa tindi ng pag-iyak niya. You know Raven better than we do. Alam mo kung kailan siya nagsisinungaling at kung kailan hindi. Trust him, Iya. Without your trust, guguho talaga ang pagsasama ninyo. Alam kong nasaktan ka, kaya ayaw mong makarinig ng kahit anong paliwanag galing sa kanya. Pero pagkatapos mong iiyak ang lahat ng sakit, it's about time na harapin mo ang problema at tapusin ito. Hinalikan niya ang kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Okay ba, anak? Pwede ko na bang palitan si Papa Jack? Kumunot ang noo niya. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy nito. Ano ka ba? Si Papa Jack? Yung nasa radyo tuwing gabi. Yung nagbibigay ng mga payo sa mga caller. Pinapakinggan namin siya ng mami mo bago kami matulog. Natawa siya. Pinahid niya ang kanyang mga luha at ngumiti sa daddy niya. Pwedeng pwede. Kaya lang, daddy, 4 kaming anak mo. Baka sa amin pa lang, magiging busy ka na. Paano na ang mga caller mo? Natatawang biro niya sa daddy niya. Pag ganoon, syempre uunahin ko kayong mga anak ko. Hinawakan nito ang kamay niya at marahan iyong ginanap. Teenager pa lang siya ay mahal ka na niya, anak. Kaya sigurado akong hindi siya gagawa ng isang bagay na magre-resulta sa pagkawala mo sa buhay niya. Hinalikan siya nito sa noo at nagpaalam na ito sa kanya. Ikalawang araw na ni Bella sa bahay ng mga magulang niya ngayon. Nakapag-isip na siya. Pero mas madalas pa niyang gawin ang pagtulog kaysa ayusin ang problema nila ni Raven. Anak, may naghahanap sa iyo sa baba. Iniwan ko sa sala. Si Attorney Perez daw. Parang nakita ko siya nung kasal ninyo. Napilitan siyang bumangon at umupo sa kama. Sige po, mami. Bababa na ho ako. Pagkasabi niyon ay tuloy-tuloy na siya sa banyo. Mukhang nalipasan na siya ng gutom ng nagdaang gabi. Kaya nagsusuka siya. Pineapple pie lang kasi ang kinain niya buong gabi. Iniliko niya ang sakit ng kanyang ulo at inayos ang kanyang sarili. Napaisip siya. Alam kaya ni Raven na nandito ang kaibigan niya sa bahay? Kapag ganoong oras, dapat ay nasa trabaho ito. Hi, Bella. Bati nito sa kanya pagbaba niya ng hagdan. Hello, Lito. Napasugod ka rito. Diba? Dapat nasa trabaho ka ngayon? Niyakap niya ito at umupo sila sa sofa. Hinainan sila ni Manang Ella ng cookies at juice. Hindi ko na kasi kaya ang nangyayari kay Raven. Kinabahan siya.
May nangyari bang masama rito? Ipinasa niya sa iba ang kliyenteng hawak niya for a week. Bakit daw? Kailangan daw niya ng bakasyon. Nagulat siya. Aalis siya? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Noong sinabi niya iyon, niyaya namin siyang pumunta sa dating bar na pinag-inuman namin noon, nung binata pa siya. Noong una, ayaw niyang sumama pero later on, napilit din namin siya. At doon namin nalaman ang problema niyo. Hindi siya nakakibo. Marami kaming nainom noon, pero siya lang ang lasing dahil sinadya namin iyon. Pero kaya niya ang sarili niya. Hindi madaling mapatumba si Raven pagdating sa inuman. It was a week bago ang kasal niya, kaya nag-celebrate kami. Lasing na kami nang makijoin si Dina sa table namin. Ayaw nga namin pumayag dahil alam namin ang ugali ng babaeng iyon. Pero wala na rin kaming nagawa. Ayaw namin ng iskandalo. Sumali ba siya sa inuman ninyo? No. Nandoon lang siya para manggulo. Lasing kami, oo. Pero alam namin kung ano ang nangyayari. Sinabi niyang pupunta siya sa araw ng kasal ninyo at tututol. Gagawa raw siya ng eksena roon para hindi matuloy ang kasal ninyo. Nagalit kaming lahat sa sinabi niya, kaya pilit namin siyang pinapaalis. Pero hindi siya kumikilos hanggat hindi nagre-react si Raven sa sinabi niya. Matagal ka na naming kilala, Bella. Pero sa pangalan lang. Madalas ka niyang kinukwento sa amin kahit noong nasa law school pa kami. Gumaan ang pakiramdam niya sa sinabi nito. Ayaw ni Raven masira ang araw ng kasal niyo. Kaya tinanong niya si Dina kung ano ang kailangan nito sa kanya para wag nitong ituloy ang pinaplano nitong panggugulo. At ang gusto niyang kapalit ay sabihin ni Raven ng seryoso na pakakasalan ka lang lamang niya para tigilan siya nito. Hindi nagdalawang isip na ginawa ni Raven ang gusto niya. He would do everything for you, Bella. Wala kaming idea na naka-video ang lahat na nangyari ng gabing iyon. Hanggang sa ipapanood sa amin ni Raven ang video. Na kay Raven, gagamitin niyang ebidensya laban kay Dina, kasama ang mga card na pinapadala nito sa iyo noon. Don't let her win, Bella. Lumaban kayo ni Raven. Don't worry, Lito. Hindi ko i-give up si Raven. Nagbo-moment lang ako. At 2 araw pa lang naman akong hindi umuwi. Natawa ito sa sinabi niya. Yung 2 araw mo, mukhang taon na kay Raven. Awatin mo na siya. Thank you, Lito. Huwag mo munang sasabihin sa kanya na nagkausap na tayo. Gusto ko siyang sorpresahin. Nagpaalam na ito sa kanya. Hindi na niya ito inahatid sa pinto dahil umiikot ang paningin niya. Hindi siya umaalis sa kanyang kinatatayuan hanggat hindi tumigil ang pag-ikot ng paligid niya. Manang Ellen, mabilis naman itong lumapit sa kanya. Inalalayan siya nito sa pag-upo sa sofa. Pwede niyo po bang kunin ang shoulder bag ko sa gilid ng kama? Ayaw ko na po kasing umakyat. Masama ang pakiramdam ko. Siyempre naman, Iha. Iniwan na siya nito. Maya-maya lang ay pumunta na ito sa kanya. Dala ang shoulder bag na ipinapakuha niya. Nagpasalamat siya rito sa pagkakuha ng bag niya at umalis na ito para gawin ang iba pa nitong trabaho. Paglabas niya sa bahay ay dumiretso na siya sa family doctor nila. Hindi na maganda ang nararamdaman niya at ilang araw na rin siyang ganoon. May mga kailangang gawing test. Kinuhanan siya ng dugo at ng urine. Inip na siya sa paghihintay ng resulta. Nagugutom na siya. Naalala niyang hindi pa siya nag-aalmusal. Bella, here are the results. Binasa nito ang mga nakasulat na resulta sa mga papel na ibinigay ng nurse at ngumiti sa kanya. Wala ka namang sakit, Iha. Everything is fine. Kailangan ng kitang resitahan ng vitamins,
para tumibay ang resistensya mo, at ferrous sulfate dahil bumababa ang dugo mo, which is normal sa mga kagaya mong nagdadalang tao. Nagulat siya sa sinabi nito. Buntis ako. Ni minsan hindi sumagi sa isip niya na buntis siya. Kahit na nagsusuka siya sa umaga. Yes. At kung bibilangin natin base sa huling menstruation mo, 1 month and 2 weeks ka na. Nginitian siya nito. Congratulations, Bella. Pagkatapos siyang yakapin nito, ay nagmamadali na siyang umalis. Hinabol siya nito. Bella, marami pa akong ipapaliwanag sa iyo. Yung reseta mo. Pagbalik ko na lang, Doc, isasama ko si Raven. Nakangiti siyang kumaway rito. Mabilis niyang narating ang opisina ni Raven. Mabuti na lang at hindi siya nahirapang kumuha ng taxi. Ayaw kasi niyang magmaneho dahil wala siyang sense of direction. Nakita siya ni Mrs. Dazo. Kinumusta muna niya ito bago umakyat papunta sa opisina ng asawa niya. Nakita niya si Dina. Nakaupo ito sa couch at tila may hinihintay. Nang makita siya nito, ay tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Masyado siyang masaya kaya hindi niya ito pinatulan. Pinipigilan siya nito. Kahit anong gawin niyo, hindi ko ilalabas ang video na hinihingi sa akin ni Raven. Magkita na lang tayo lahat sa korte. Hindi niya ito pinansin. At nagtuloy-tuloy siya sa may pinto. Pinigilan ulit siya nito. Saan ka pupunta? Alam mo, yan ang pinaka-stupid question na narinig ko ngayong araw na ito. Tiningnan niya ito. You can answer that on your own. Hinawakan siya nito sa kamay. Nag-init ang ulo niya, kaya nagpumigla siya at itinulak ito. Napasandal ito sa pader. Tigilan mo ako. Dahil this time, papatulan na kita. At hindi lang yung oras na may masamang mangyari sa akin at sa magiging baby namin ni Raven. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Gusto niyang matuwa sa reaksyon nito. Gulat na gulat ito sa sinabi niya. Kung sa bagay, siya man ay nagulat din sa sinabi ng doktor kanina. Pumasok na siya sa loob at nakatingin ang karamihan sa kanya. Binati siya ng lahat na nakapansin sa kanya. Kaya nginitaan niya ang mga ito bago kumatok sa opisina ni Raven. Nakalak ang pinto nito. Kumatok ulit siya pero wala pa ring sumasagot sa loob. Kaya napilitan siyang tawagin ang pangalan nito. Raven? Kumatok ulit siya. Mabilis na bumukas ang pinto. Bella? Pumasok siya sa loob at siya na rin ang nagsara ng pinto. Umupo siya sa bakanting silya sa harap ng table nito at ito naman ang umupo sa katapat na silya. May sasabihin ako sa iyo. Ako rin. May sasabihin sa iyo. Sige, ikaw muna. Ladies first. No, it's okay. Mine can wait. Ikaw muna. Hinihimas ito ang sariling bato. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Bella, I'm so sorry sa napanood mo. Gusto ko lang maging masaya tayo kaya nagawa ko iyon. She made me do it. Para hindi lang guluhin ang kasal natin. I didn't know na binivideohan niya ang nangyari. O lasing lang talaga kami para hindi mapansin iyon. I love you, Bella. I never wanted to hurt you. Please believe me. Nakikita niya ang hirap sa gwapong mukha nito. At maging sa mga mata nitong wari ay nagmamakaawa. Tumayo siya. Nataranta ito. Tatayo rin sana ito nang pigilan niya. Unti-unti siyang lumapit kay Raven at kumandong siya rito. Sandali lang itong nagulat at maya-maya ay nakapalibot na sa baywang niya ang mga kamay nito. Anong
Anong nangyari sa iyo, Raven? Hinawakan niya ang mukha nito. 2 araw lang akong nawala. Para kasing 2 taon ang lumipas at hindi 2 araw. Hindi ako nakatulog dahil hindi kita katabi. Alam mo namang hindi ako nagluluto at ayaw ko naman mag-take out. Tinitigan siya nito. Please don't leave me. Nagmamakaawa ang boses nito. Parang natutunaw ang puso niya. Hindi niya na kayang patagalin pa ang paghihirap nito. Inilagay niya ang mga kamay sa leeg nito at masuyo itong hinahalikan. Ramdam niya ang pananabik sa bawat paghalik nito sa kanya. And she had missed him too. Huminto siya sa paghalik kay Raven. Excited na siyang makita ang magiging reaksyon nito sa sasabihin niya. Raven, may sasabihin din ako sa iyo. Tell me, princess, ano iyon? I love you. Bigla siyang niyakap nito. Raven, listen to me. Okay, go ahead. I love you, Raven. Kaya ako nasaktan ng ganoon. Kahit na hindi yun totoo. Still, masakit pa rin iyon. Umalis ako hindi dahil sa wala akong tiwala sa iyo. Umalis ako kasi nagalit ako. Alam mo naman ako. I won't listen. Hanggat hindi pa humuhupa ang galit ko. I'm sorry. Hinalikan siya nito. Halik na hindi niya gugustuhing matapos. May narinig silang kalabog sa labas ng pinto. Kaya nahinto sila. Iniayos niya ang buhok nito. Uwi na tayo. Nakangiti na ito. Kain muna tayo. Nagugutom na kami. Hindi pa kami nakapag-breakfast. Nalilitong tumingin ito sa kanya. Kayo? Kayo, Nino. Nakakunot ang noo nito. May kasama ka bang iba? Ramdam niyang tensyon nito. Raven, yan pa nga ang isa sa sasabihin ko sa iyo. Hindi nawala ang pagkakunot ng noo nito. Kinuha niya ang kamay nito at ipinatong sa kanyang tiyan. Nandito siya. At nagugutom na kami. Gusto namin ng pinya. Nakatitig ito sa kanya. You mean, napatayo ito. Buhat-buhat siya. Natawa siya sa reaksyon nito. Yes, Attorney Vasquez. Magiging daddy ka na. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga nito. Buntis ako. Natuwa siya nang makita ang reaksyon ng mukha nito. His eyes sparkled. Yes, magiging daddy na ako. Sigaw nito na ikinagulat niya. Umupo ulit ito. Iniayos ang pagkakaupo niya sa mga hita nito. Anong gusto mo? Pinya? Gusto mo ng pinya? Ilang kilo? Bibili ako. Natawa siya. Kilo talaga? Hinalikan siya nito sa tuwa. Uwi na tayo, Raven. Sa bahay ko na lang kakainin yung ipinapabili ko sa iyo na pinya. Inilalayan muna siya ni Raven na tumayo bago ito umupo at kinuha ang briefcase nito. Palabas na sila ng opisina nito nang pigilan niya ito. Nandyan si Dina sa labas. Nag-aalalang tiningnan siya nito. Sinaktan ka ba niya? Hindi naman. Pinigilan niya akong pumasok. Sa inis ko. Itinulak ko siya sa pader. At pinagbantaan ko siyang oras na mapahama kami ni baby. Gagawin ko ang lahat mabulok lang siya sa kulungan. Mukha naman siyang natakot sa sinabi ko. Basta sa susunod, hindi na siya makakalapit sa iyo. Dina has health issues. Psychologically. Meron siyang private psychiatrist na gumagamot sa kanya. Pero kahit na, hindi kita isusugan. Opo. Bigla rin siyang natakot para sa kanila ni baby niya. Baka bigla itong tupakin at ihulog siya sa hagdan. Kinilaputan siya sa naisip niya.
I've already told her father about it. Oras na may mangyari sa iyong masama, sisiguraduhin kong dalawa lang ang babagsakan ng anak niya. Kulungan o mental hospital. Inayos ko ng kasong isasampa ko kay Dina. Oras na magkamali siyang galawin ka at ipinakita ko iyon sa father niya. Kaya ang father niya ang mismo nagpasundo sa kanya. Lumabas sila sa opisina ni Raven. Umalis na sila sa lugar na iyon. Hindi na niya nakita pa si Dina pag alis nila. Nakauwi na sila. Naubos na niya ang pinyang isinawsaw niya sa choco peanut spread nang mapansin niyang nakangiting pinapanood lang siya ni Raven. Inubos ko na. Ayaw mo naman. Lilikpitin na sana niya ang pinagkainan niya nang pigilan siya nito. Si Raven na ang nagdala ng mga iyon sa lababo. At ito na din ang naghugas. Sinundan niya ito at naghugas siya ng kamay. Hindi maalis-alis ang ngiti nito sa kanya. Kaya natawa siya. Okay ka na? Biniro niya ito. Bumalik na siya sa sala. Maya-maya ay katabi na niya ito sa sofa. Yakap-yakap siya nito. Raven. Yes? Baka mapagalitan ka na. Ang aga kasi nating umalis sa office mo. Sana, hinintay na lang natin mag-alas 5. Hinalikan nito ang balikat niya. Hindi iyon. Nag-file ako ng 1-week leave. Plano ko sanang sunduin ka mamaya sa inyo. Hindi kita titigilan. Hanggat hindi kita naiuwi rito. Talaga? Yes. I've waited long enough to have you. Isabella, I won't let you go, not even on our next lifetime together. He kissed her passionately. I love you, my princess. And I love you too. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni Bella at Raven. Sana po ay may natutunan kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. Muli, maraming salamat po. God bless everyone.